Sabi nila, ang mga simpleng bagay tulad ng pagkain, tawa, at tingin, minsan yun pa yung nagiging dahilan kung bakit ka mahuhulog. Pero ako, hindi ko akalain na sa isang subo lang, magbabago na pala ang panlasa ko sa buhay. Ako si JM, 23 taong gulang, graduating HRM student, at part-timer sa isang small food stall sa tapat ng university namin. Ang pangalan ng stall? Subo mo na. Oo, nakakatawa pero catchy. Dito ako nagbebenta ng street food. Kung saan ba walang arte, pero pwede ang kilig. Isang hapon habang nagpiprito ako ng kwek-kwek, fishball at siomai, may lumapit na bagong customer. Naka white polo, may sling bag, mukhang bagong transfer student. Yung tipong may malinis na aura pero may halong pogi problem vibes. Kuya, pasubo naman. Pa-order pala ng fishball. Napahinto ako. Pasubo talaga. Sige, subo ko na to sa'yo. Sabay subo ko ng fishball sa stick, sabay abot sa kanya. Mata sa mata. At ayun, doon nagsimula yung kakaibang kuryente na parang hindi na lang sa mantika galing. At ang sabi niya, ako nga pala si Samuel. Bagong lipat lang ako dito. Masarap pala yung fishball mo. Sabi ko naman, salamat. Sabi nga nila kapag may puso sa mantika, hindi lang pagkain na maluluto, pati damdamin. Ngumiti lang siya. At yung ngiting yun, Diyos ko, parang sinubo ako ng langit papunta sa kilig. Kinabukasan bumalik siya at sa mga sumunod pang araw-araw. Naging suki ko na si Samuel, pero hindi lang siya basta suki. Siya yung tipo ng customer na nagiging dahilan kung bakit hindi ko namamalayan ng pagod. Minsan nag-aabot siya ng drinks. Minsan siya pa yung nag-aabot ng pamuna sa noo ko. Minsan nahuhuli ko siyang nakatitig habang nagsusubo ako ng fishball para tikman kung luto na. JM, subo muna. Baka hilaw pa. Ikaw na lang. Masanay ka yata sa hilaw eh. Wika ako. Sabay tawanan kami pero sa loob-loob ko, parang may kakaiba sa tuwing maririnig ko yung pangalan niya. Yung Samuel, ang lambing pakinggan. Parang pangarap na may lasa ng fishball sa toyo at sili. Isang gabi, umuulan ng malakas. Walang masyadong customer kaya sinamahan niya akong magligpit. Nang wala ng tao, umupo kami sa gilid ng stall. Nakatitig lang kami sa ulan. Minsan, gusto ko na lang na magstay dito. Mas masarap pa kaysa sa mga mamahaling restaurant. Talaga? Bakit naman? Wika ako. At ang sagot niya, kasi dito may kasama akong masarap kausap. Naging tahimik kami. Pero parang biglang may pumintig sa loob ko. At sa pagitan ng ulan at amoy mantika, may tumulo. Hindi lang tubig, kundi damdaming ayokong isubo. Baka masakal ako sa saya. Kinabukasan, nakala ko normal lang ulit ang araw ko. Magluluto, magtitinda at syempre, aantayin si Samuel. Pero nang dumating siya, may dala siyang malaking ngiti at isang kakaibang balita. JM, may favor ako. Favor? Naku,
Kapag pagkain yan, wala nang problema. Pero kung puso, out of stock ako ngayon. Wika ako. Hindi, seryoso. Magluluto daw kami bukas sa class namin sa HRM. Pwede ka bang sumama? Ikaw kasi yung pinaka-the best na magluto ng street food na natikman ko eh. Wika niya. Napakamot ako sa ulo. Di ko alam kung dapat ba akong matuwa o ma-conscious. Kasi alam kong pag pumunta ako doon, ako lang yung simpleng tindero sa gitna ng mga sosyal na estudyante. Pero syempre, paano ko matatanggihan yung ngiti niya? Nang sumunod na araw, nasa school ako. Naka-apron pa rin, dala yung fishball at siomai mix ko. May mga estudyante na nagtinginan, parang nagtataka kung anong ginagawa ng isang tindero sa loob ng HRM Kitchen Lab. Si Samuel ngiting aso. Guys, siya yung sinasabi kong magaling magluto sa tabi ng school. Si JM. Napailing ako pero ngumiti. Sige na nga game. Habang nagluluto ako, nakatingin lang siya. Parang may sariling mundo kami kahit ang dami naming kasama. Tapos, nung oras na ng tigay man, sabi ng prop nila, okay class, tikman natin isa-isa. Samuel, ikaw ang unang pipili. Lumapit siya sa akin, kumuha ng isang fishball, sabay nilagay sa stick at ngumiti. At ang sabi niya ng malambing pero puno ng laman, JM, subo mo na para sa akin. Natigilan ako. Tumigil din yung mga kaklase niya. Pero parang hindi ko na kayang tumanggi. Kinuha ko yung fishball at dahan-dahang sinubo. Tahimik, tapos biglang nagpalakpakan ng buong klase. Very creative, Samuel. Street food na may romance, perfect score. Natawa ako, pero habang tinitingnan ko si Samuel, parang iba yung init na nararamdaman ko. Hindi lang mula sa kawali, kundi mula sa puso ko. Pagkatapos ng klase, hinatid niya ako palabas. Salamat ah. Alam mo bang proud ako sa'yo? Wika niya. Bakit naman? Sagot ko. Kasi kahit sa simpleng luto, ramdam ko yung passion mo at ewan ko, JM, parang gusto kong matikman yung buhay mo. Hindi lang yung pagkain. Sagot niya sa akin. Ayun na naman yung titig niya. Yung titig na parang may hinihinging sagot kahit hindi tinatanong. Kinagabihan habang pinapatay ko yung ilaw ng stall, bigla siyang dumating ulit. May dalang brown paper bag. Para sa'yo, wika niya. Binuksan ko. Sandwich. Ako naman yung nagluto. Subo mo na. Wika ulit niya. At nang sinubo ko, nakangiti siya. Parang inaabangan kung magugustuhan ko. At oo, hindi ko lang nagustuhan. Kinilig ako. Sabi nila, minsan hindi pagkain ang dahilan ng kabusugan, kundi yung presensya ng taong gusto mong makasama habang kumakain. At noong gabing yun, hindi lang alak ang lumunok sa akin, kundi isang damdamin na matagal ko na palang niluluto sa loob. Birthday ng kuya ni Samuel. Invited daw ako. Hindi raw pwedeng hindi ako sumama dahil special guest daw ako. Ewan ko ba kung bakit ako kinakabahan. Siguro kasi first time kong pupunta sa bahay niya at first time ko rin makilala ang pamilya niya. Pagdating ko,
Ang ganda ng bahay nila. Parang hindi bahay, kundi isang mini rest house. May ilaw sa garden, may lamesang puno ng pagkain. At sa gitna ng lahat, si Samuel, naka-white polo ulit. Pero this time, nakabukas ang isang botones. Parang may gustong ipahiwatig na hindi ko maintindihan. JM, dito ka. Dito ka sa tabi ko. Wika niya. Naku, baka may girlfriend ka dyan. Ayokong ma-misinterpret. Wala akong girlfriend. Pero, pwede ka kung gusto mo. Wika niya. At ayun, parang tumigil yung tugtog ng karaoke sa loob ko. At may pakindat pa siya. Tapos, nag-inuman kami sa garden. 3 lang kami. Ako, si Samuel, at yung kuya niyang si Matt. Ang bait ni Kuya Matt. Puro kwento tungkol sa childhood nila. Si Samuel daw laging matakaw sa fishball noon. Kaya siguro favorite niya hanggang ngayon. Tapos habang tumatawa si Kuya Matt, bigla siyang umalis saglit para kumuha ng yelo. Pag-alis niya, kaming dalawa na lang ni Samuel. Tahimik. At ang maririnig mo ay ang ihip ng hangin at ang tunog ng yelo sa baso. JM, naalala mo yung unang subo ko ng fishball sa stall mo? Tanong niya. Oo naman, bakit? Wika ako. Daw nata ako unang nabusog. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa'yo. Napatitig ako sa kanya. Yung mga mata niya, may halong alak at katapatan. At bago pa ako makasagot, inabot niya yung baso. Subo mo na to. Inumin mo muna para lumakas yung loob mo. At eto tinungga ako. Ang pait. Pero mas matindi yung pait ng damdaming pilit kong tinatago. JM, gusto kita. Simple diretso, walang pagpasakalye. At sa gitna ng gabing malambing at malamig yung init ng alak, tinatapatan ng init ng salita niya. Lasing ka lang, wika ako. At ang sagot niya, kung lasing ako, mas madali sanang sabihin na hindi kita gusto, pero ngayon, alam kong totoo. Sa katahimikan ng gabi, bigla niyang inabot yung kamay ko. Hindi ako umatras, sa halip, pinisil ko rin. At doon alam kong hindi na ito tungkol sa fishball o sa subo. Ito na yung unang kagat ng pag-ibig na hindi ko na kayang iluwa. Sabi nila, kapag nasubuan mo na ng katotohanan ng puso mo, mahirap na itong idura. Kahit gaano mo pa gustong umiwas, yung lasa niya, babalik at babalik sa'yo. Pagkatapos ng gabing yun sa bahay ni Samuel, ilang araw akong umiwas. Hindi ako nagbukas ng stall sa tapat ng school. Nagpanggap akong may lagnat. Pero sa totoo lang, hindi lagnat ang dahilan kung bakit mainit yung pakiramdam ko. Kundi yung mga salitang sinabi niya. Yung JM, gusto kita. Paulit-ulit yun sa isip ko. At habang iniisip ko yun, para akong sinasabawang fishball sa loob ng mantika. Niluluto ng sariling damdamin. 3 araw ang nakalipas, nagpasya akong bumalik sa stall. Pagdating ko, may bukay ng bulaklak sa mesa. May note. Kung ayaw mong magsubo ulit ng fishball, ako na lang ang susubo sa'yo. Galing kay Samuel. Napahawak ako sa ulo ko.
Nakakaloka tong tao na to ah. Pero hindi ko rin mapigilan yung ngiti. Ilang minuto lang dumating siya. Naka-hoodie, may bitbit na paper bag. Kala ko di ka na magbubukas ulit. Wika niya. Kasi naman, lasing ka pa nung sinabi mo yung gusto mo ako. Baka joke lang yun. Sagot ko. Kung joke yun, sana. Matagal na ako natawa pero hanggang ngayon, seryoso pa rin ako. Wika ulit niya. Tahimik tapos inebot niya yung paper bag. Ito, para sa'yo. Sinubukan kong gayahin yung fishball mo. Subukan mo nga ako kung tama na yung lasa. Wika niya. Natawa ako pero kinuha ko. Binuksan ko yung bag. May fishball pero halatang sunog sa gilid. Samuel, parang lasang heartbreak to ah. Wika ako. Di ikaw na yung magturo sa akin kung paano yung tamang timpla para next time hindi na mapait. Tulad ng feelings mo, wika ako. Tulad ng feelings mo sa akin, aminin mo nga, JM. Kung may lasa ba ako sa'yo? Wika niya. Hindi ako nakasagot. Pero yung titig ko, hindi ko rin maitago. At sa katahimikan, habang piniprito ko yung fishball, inabot niya ulit yung kamay ko. Mainit, malambot. At ang sabi niya, JM, subo mo na yung katotohanan. Gusto mo rin ako, diba? Huminga ako ng malalim at sabi ko naman, Samuel, oo, gusto kita pero di ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. At ang sagot ko, wala akong inihingi. Gusto ko lang marinig yan kasi sa bawat subo ng fishball mo, ako yung laging busog. Nang gabing yun, walang confession na magharbo, walang fireworks. Pero yung ngiti niya, sapat na para maramdaman kong tama lang yung timpla ng lahat. At nung maghiwalay kami ng gabing yun, dala ko yung amoy ng mantika, ng fishball, at ng isang lalaking unti-unting tinutunaw ang puso ko. Sabi nila sa bawat subo may halong alat, tamis at pait. At gaya ng pagkain, hindi lahat ng una mong matitikman ay magugustuhan mo agad. Minsan, kailangan mo munang lunukin bago mo maintindihan ang lasa. Lumipas ang mga araw at parang natural na lang sa amin ni Samuel yung magkasama. Hindi namin kailangan sabihin kami kasi sapat na yung bawat tawa, bawat pahid ng mantika sa pisngi, at bawat subuan ng fishball sa harap ng stall. Minsan kahit gaano kasarap ang simula, may mga sandaling may kakaibang lasa sa dulo. Isang gabi, may dumating na babae sa stall. Maganda, maamo, may dalang paper bag. Lumapit kay Samuel at biglang niyakap siya. Sam, ang tagal mo di nagre-reply. At eto natigilan ako. At ang sabi niya, JMC Trina, ex ko. Ex daw pero yung yakap parang hindi ex. Tahimik lang ako na nagpatuloy sa pagluluto. Pero nung naririnig ko sila, nagtatawanan, kwentuhan, mga namiss kita. At habang nagluluto ako yung fishball, parang ako yung unti-unting nasusunog. Kinagabihan umalis siya nang hindi nagpapaalam, walang text, walang tawag. Ang naiwan lang sa mesa ko ay yung stick ng fishball na dati naming pinagsaluhan. Kinabukasan hindi siya dumating. Hanggang sa pangalawang araw, pangatlo, tahimik yung paligid ng stall, wala yung mga birong subo mo na JM, wala yung ngiti niya. At sa unang pagkakataon na pagtanto kong
gutom pala ako. Hindi sa pagkain, kundi sa presensya niya. Sa ika-4 na araw dumating siya, medyo lasing, amoy alak pero yung mga mata niya, puno ng guilt. JM, sorry. Wika niya. Sagot ko naman. Bakit? Wala ka namang kasalanan. Hindi naman tayo, 'di ba? Pero gusto kong tayo. Wika niya. Bakit mo pa siya niyakap? Wika ko naman. Kasi may mga lasa sa nakaraan na minsan gusto mong tikman ulit kahit alam mong hindi na masarap. Wika niya. Tahimik, ang sakit, pero totoo. JM, ayoko mawala ka pero ayokong lokohin ka. Kailangan ko munang ayusin yung sarili ko. Wika niya. At ang sagot ko, ayusin mo, Samuel. Kasi kung magpapatuloy tayo ng ganito, baka hindi na masarap sa dulo. At doon naghiwalay kami. Walang sigawan, walang luha sa harap ng isa't isa. Pero paglingon ko, pabalik sa kawali, doon ako napaiyak. Kasi kahit gaano ka pa kagaling magluto, may mga bagay na hindi mo kayang timplahin. Sabi nila kapag tunay mong gusto ang isang tao, kahit gaano to kasakit o kapait, haharapin at hahanapin mo pa rin. Kasi hindi mo naman talaga gustong mabusog. Gusto mo lang maramdaman ulit yung saya sa bawat subo. Lumipas ang 2 linggo, tahimik ang mga gabi ko, pati yung mga araw ko parang kulang. Wala na yung pang-aasar ni Samuel. Wala na yung sabay namin pagkain. Wala na rin yung subo mo na, JM, sa tenga ko. Tanging tunog ng kumukulong mantika at amoy ng toyo at suka lang yung kasama ko gabi-gabi. Hanggang sa isang gabi, medyo maulan. Habang pinupunasan ko yung mesa, may huminto sa harap ng stall. Basang-basa, naka-hoodie, at may hawak na fishball stick. Pwede pa bang sumubo ulit? Napatigil ako. Parang bumagal ang lahat. Hindi ko alam kung ngingiti ba ako o magtatago sa likod ng kariton. At ang sagot ko sa kanya, kala ko tapos na yung panlasa mo sa akin. At ang sagot niya, hindi. Natakpan lang ng guilt. Pero kahit anong subo ko ng iba, hindi ko makuha yung lasa ng fishball mo ng pagmamahal mo. Napahinga ako ng malalim. Di ko alam kung matutuwa ako o maiinis. Pero habang nakatitig siya sa akin, kita ko yung totoo. Hindi na yung lasing na Samuel kundi yung lalaking seryoso na. Kinabukasan, nagpa siya kung hayaan siyang tumulong ulit sa stall. Tahimik kami sa umpisa, pero nung masunog niya yung unang batch ng fishball, napatawa na ako. Hindi mo talaga kayang hindi sunugin, no? Wika ako. Kasi nataranta ako Pag andyan ka, parang gusto kong laging tama yung timpla pero napapasobra sa init. Kaya pala ako nasunog dati. Wika ako. At ngayon gusto ko nang ayusin yun. Kahit gaano katagal, kahit paulit-ulit kong subuan ng pasensya yung sarili ko. Wika naman niya. Tumingin ako sa kanya at sa wakas ngumiti ako. Yung matagal ko nang tinatago. Sige Samuel, pero this time dahan-dahan lang Ayoko mabigla ulit. Promise, isa-isa lang.
Pero pag nasarapan ka ulit, sana ako na yung permanente sa menu mo. Wika niya. Ang gabing yun, habang pinapatay ko yung ilaw ng stall, sabay kaming naglakad pa uwi. Hindi kami magkahawak kamay pero magkadikit yung balikat. At sa pagitan ng katahimikan, naramdaman kong bumalik na yung lasa ng mga gabing dati kong namimiss. Minsan hindi mo kailangan ng muling subuan agad ang pagmamahal ng isang tao. Minsan sapat na yung unti-unti mong pagtikim ulit ng tiwala. Sabi nila ang bawat tao may baon na sikreto. Minsan may mga lihim na yon. Nakatago sa ngiti, sa tawa o sa bawat subo ng kwento. Pero darating talaga yung oras na kailangan mong iluwa yung totoo. Kahit nakakatakot, kahit masakit. Mula nung bumalik si Samuel, masaya na ulit ang mga gabi ko. Parang bumalik yung dating saya, tawanan, biruan at syempre, yung mga subo ni JM. Moments na lagi niyang pinapaulit-ulit sa tuwing may customer na bumibili sa amin. Pero napansin ko, may mga sandaling tahimik siya. Minsan habang nagluluto ako, tinititigan niya lang ako. Minsan naman napapatingin siya sa malayo, parang may mabigat sa dibdib. Samuel, may problema ba? Tanong ko. Wala naman, sagot niya. Kasi parang niluluto ka ng sarili mong isip dyan. Wika ako ulit. At ang sagot niya, JM, may gusto kong sabihin pero di ko alam kung matutuwa ka o magagalit. Natigilan ako. Yung tono niya seryoso. Hindi na yung pang-aasar, hindi na yung typical na Samuel na punong-puno ng lambing. Sabi ko, anong gusto mong sabihin? Huminga siya ng malalim, tumingin sa akin. Si Trina yung ex ko buntis na. Wika niya. Para akong binuhusan ng malamig na suka. Napalunok ako pero wala akong nasabi. Kaya pala, wika ako. At ang sabi naman niya, pero hindi ako yung ama eh. Nilinaw na namin yun, pero may mga chismis sa school na ako raw. Kasi ako yung huling nakitang kasama niya noon. Tahimik, di ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Pero naramdaman ko lang awa. Hindi lang para kay Trina kundi para sa kanya. So, anong balak mo ngayon? Tanong ko. Di ko alam. Natatakot ako lalo na kasi yung ayokong madamay ka. Samuel, kahit anong lasa pa yan, kahit gaano kapait, andito lang ako. Hindi naman ako basta-basta sumusuko. Lumapit siya, hinawakan yung kamay ko. Maigpit, totoo at puno ng pasasalamat. Salamat JM, kasi kahit puro kalat ako, kaya mo pa rin akong tanggapin. Kasi naman, ikaw yung paborito kong ulam eh. Wika ako. Paborito? Wika naman niya. Oo. Kasi kahit araw-arawin, hindi ako magsasawa sa'yo. Wika ako. Sabay kaming natawa at doon ko naisip, kahit anong bigat ng problema, basta may kasamang tawa, gumagaan lahat. Nang gabing yun, habang nag-aayos ako ng stall, tinulungan niya akong isara at bago pa siya umalis, bumulong siya sa akin. JM, salamat sa pagtanggap Pero may isa pa akong hindi sinasabi. Wika niya. Ano na naman yan? Tanong ko naman. Mamaya ako na isusubo. Gusto kong sabihin sa tamang oras.
Wika niya. At doon naiwan akong bitin. Pero sa totoo lang, minsan mas masarap yung bitin. Kasi doon mo mas gustong abangan ng susunod. Sabi nga nila hindi lahat ng sinubo ay pagkain. Minsan may mga salitang kailangan mo lunukin, mga emosyon na kailangan mong ipilit pumasok sa dibdib mo kahit masakit. Pero minsan din may mga salitang kapag sinubo mo ng buo, unti-unti kang mapupuno ng pag-ibig. Pagkatapos ng lahat ng gulo, tampuhan, at mga pa-hard to get ni Samuel, dumating din kami sa punto na pareho na kaming pagod magtago, pagod magpanggap, pagod umiwas sa totoo naming nararamdaman. Kaya isang gabi sa harap ng simpleng mesa sa karinderya ni Aling Bebang, habang kumakain kami ng tapsilog, bigla niyang sinabi, "JM, subo mo na. Hindi yung pagkain. Yung pride mo. Kasi ako, nilunok ko na yung akin." Wika niya. Natigilan ako, napatawa, tapos ewan ko ba kung bakit tumulo yung luha ko. Doon ko na na-realize na wala na akong dapat itago. Kasi lahat ng kwento namin mula sa simpleng biruan, mga tinginan hanggang sa mga tampuhan, lahat yun naging totoo. Kinabukasan nagpunta kami sa dagat, walang plano, walang direksyon. Si Samuel nakaupo sa buhangin, nakatingin sa akin. Ako naman, nakatayo sa harap niya. Hawak yung maliit na kwintas na binili namin dati sa Tiangge. Kung ako yung unang umamin, ikaw dapat yung unang magsuot. At kung ako naman yung unang magmahal, ikaw yung dapat na unang humalik. Sabay kaming natawa at sa ilalim ng papalubog na araw, nang walang salita, hinalikan niya ako. Hindi iyon matindi, hindi bastos. Simple lang pero puno ng lahat ng hindi namin nasabi noon. Lumipas ang mga taon, si Samuel ngayon ay chef na. Ako naman, writer pa rin ng mga ganito. At minsan kapag nagluluto siya at sinusubo sa akin yung bagong recipe niya, tinatangka ko pa rin iwasan. Pero ang lagi niya sinasabi, "JM, subo mo na. Baka kasi masarap pero hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan." At ganun pala ang pag-ibig, masarap. Pero kailangan subukan muna bago malaman kung para sa'yo talaga. Ako nga pala si JM at ito yung kwento namin ni Samuel. Ang kwentong nagsimula sa biro, nauwi sa halakhak at nagtapos sa halik. Kaya kung may pagkakataon kang magmahal, huwag mong hintayin pang masayang. Isubo mo na. Baka yun na pala yung lasa ng tunay na pag-ibig. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.